Nagpangalanan na ang matindi at misteryosong agent na si Morales sa imbestigasyon ng Senado. Ayon sa mga pinagkakatiwalaang sources, isang malalim na koneksyon ang lumabas na kinakasangkutan ng ilang opisyal ng gobyerno. Manatili tayong nakatutok para sa mga susunod na detalye. Samantala sa isang nakakahiyang at hindi malilimutan, lumantad ang senador na si Jinggoy Estrada sa isang pampublikong lugar matapos ang isang nakakatawang pangyayari. Kitang-kita sa video ang nagsilbing laman ng social media ang pagkatalisod ng dating mambabatas habang naglalakad sa kalsada. Ito na nga ba ang hudyat ng mas maraming pagtanggi sa kanyang plano sa pagsusulong ng kanyang karera sa politika? At sa ating huling balita, labis-labis na konesyon ng taong bayan ang pagtakbo ng dating senador na si Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Bansa. Ipinahayag ng ilang grupo ang kanilang pagtutol batay sa mga suliraning kinakaharap ng ating bansa noong panahon ng diktadurya. Hihiling ng mga mamamayan ang malinaw na paliwanag mula sa kampo ni Marcos. Ito nga ang balitang ating pagkakatutukan, ngunit bagong lahat siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mainit ang mga sagutan na sa Senado, lalo na si Senator Jinggoy Estrada at Jonathan Morales. Kailang ang isentro ko ngayon ay update sa inyo yung kinumpirma, binulgar ni Jonathan Morales na yung threat sa buhay niya. Winarningan siya na huwag mag-attend itong May 7 hearing. Kung mag-attend siya, kung magsasalita siya, ipapatayin siya. Yun ang kanyang pagsalaysay. Okay, bago ko detalye yan is i-update ko kayo, may ilang senador. 4 na senador. Senator Bato, Senator Jinggoy, Senator Padilla, and Senator Go, and Mark Villar. 1, 2, 5 senador pala ang nandun. Okay, si Miss Maricel Soriano na nandun din. Kailang si dating Executive Secretary Paquito Chua, absent siya. Sumulat na lang siya kay Senator Bato na sinasabi may conflict of schedule kasi late daw niyang natanggap yung invitation. Kaya ang guidance si Senator Bato sa committee is imbitahan ulit sa susunod. Okay, sino pa yung mga ibang inimbitahan? Yung former PDEA Director General General Kakdak, absent din dahil na-admit daw siya sa hospital. Meron pa ang Police General Serapio, absent din. So, ang guidance ni Senator Bato tungkol dito, yung mga absent na yan is imbitan ulit. Pag hindi pa rin magano is isobpuena na lang. Okay? Okay, so dito na. Punta tayo sa kontrobersyal na pahayag o revelasyon. Yung April 30, natapos yung hearing. May 1, meron nang tumawag kay ex-agent Morales. So, sa kanyang salaysay, meron siyang kapitbahay o kumpare, Romy Enriquez. So, itong Romy Enriquez na ito, patatawag sa sunod na hearing. Okay. So, lumapit itong Romy Enriquez kay Jonathan Morales. Lumalabas, parang magkakilala ito kay doon sa loob ng bahay. So, itong Romy Enriquez, may kausap siyang mga tao, James Kumar and Eric Santiago. So, three-way call yung tatlo. Romy Enriquez, kumpare ni Morales, itong Eric Santiago, James Kumar, ang kausap.
Ito daw Eric Santiago is nasa Napolcom. Itong James Kumar, kilala din ni Senator Bato. So ganito ang usapan. Kinukumbinsi ni Eric Santiago at James Kumar itong si Romy Enriquez na kausapin si Morales na huwag nang mag-attend sa hearing ngayon, na huwag nang magsalita. Kasi kung itutuloy niya ang magsasalita is papatayin yan. Yun. So ang sagot naman nitong si Romy Enriquez na kinakausap niya, ina-advisean niya itong si Morales. Kailang, sabi niya, may sariling desisyon itong tao. Hindi ko siya pwedeng pilitin o ano kasi ayaw din niya itong nangyari sa kanya dahil nadamay na lang siya. Dahil nananahimik na si Morales, kailang biglang lumabas na may dokumento na nag-leak, ay napilitan siyang sumulat sa PIDEA. Director General para ipaliwanag na wala siyang kinalaman sa pag-leak ng mga documents. O ngayon, sumulat siya para maliwanagan na wala siya talagang kinalaman. Ito pa, meron pang promise. May gantimpala itong si Romy Enriquez pag ma-convince niya si Jonathan Morales na hindi na magsalita, hindi na mag-attend ng hearing, gagawin siyang director. So hindi na detalya parang director, gagawing director sa gobyerno. So ito, sabi ni Senator Bato na mga bagong revelasyon ito na sabi ni Senator Bato, lumalalim ang ang mga pahayag. Kasi nga ito, bakit pipigilan nila si Morales na magsalita? At tinatakot pa nga patayin. So, given na yan, itong revelasyon ngayon sa Senate hearing, confirm na yung pahayag, informasyon ng puting ahas ni Marlica nga talagang ililigpit, itutumba nila si Morales. So, kawawa naman itong si Morales, Jonathan Morales. Yun nga, wala siyang nito eh. Wala siyang kamalay-malay na naging sentro na siya ng usap-usapan kasi nga malalaking tao ang nasasangkot. So, mabuti na lang at nabigyan siya ngayon ng security galing sa Senado. Okay? So, ngayon, ongoing pa ang hearing at ang isusunod na na dito si Director Francia. Kasi dito yung nagkakatalo yung tungkol sa mga dokumento. Ang pinupuntirya ngayon sa is bakit nag-leak? Bakit nag-leak yung mga documents? Kasi confidential documents yun. Yun ang isang focus ng investigasyon. Okay, aking analysis, bakit nag-leak? Ang nag-leak nun, I believe, taga-PIDEA. Bakit nag-leak? Maraming hindi maligaya sa nangyayari sa PIDEA, sa drug war campaign. At ngayon, itong mga tao dyan sa PIDEA na may access doon, sila ang nagbigay palabas. Si Maharlika naman, recipient lang siya. Wala siyang kinalaman yan dahil nasa Amerika si Maharlika. Pinadalhan siya ng dokumento. Di natural. Dokumento, tapos
mabigat yung nakalagay doon dahil ang nakalagay doon is politiko, yung dating senador, ngayong presidente na, talagang malaking issue yan. Kaya inilabas din niya. Ito namang si Morales, nagpapahinga na hanggang nadawit ang pangalan niya. Di ngayon, siya na ang sentro ng kontrobersiya na grabe na ang paninira sa kanya. Maalala nyo, nung unang hearing, ang birada ng PIDEA kagad is dinistroy yung kanyang kredibilidad at na sagot naman lahat niya at sa unang hearing napatunayan conclusion ni Senator Bato na authentic yung dokumento na nag-leak. Kanina inulit ni Senator Bato yung kanyang conclusion na authentic yung dokumento na pinirma niya. So ang ano na lang is ang pinupuntirya ngayon papaano nag-leak yung mga ganong confidential documents. Kaya sa opening statement ni Senator Bato, ganon yung kanya na in aid of legislation yung ginagawang investigasyon ngayon para makagawa sila ng mga batas o makamin ng batas para hindi na maulit yung ganon na mag-leak ang mga confidential information. Bakit napunta sa civilian? Yun na nga si Marlica. So, pagdasal po natin si Agent Morales, I still believe na nagsasabi siya ng totoo kasi kinonparma na ni Senator Bato na authentic documents yung dokumento ngayon na sinasabi ng PIDEA na AI generated. So, yun lang. Ang update ko, mamaya magbigay ulit ako ng update. Manood muna doon sa hearing sa Senado. Sabi ng Korte Suprema, hindi walang kapangyarihan ang mga mayor magdesisyon kung papayagan o hindi ang pagrarally. Karapatan yan na nasa saligang batas. Pag hindi binigyan ng rally within 7 days at walang clear and present danger, deemed approved. Kaya ako gusto ko talaga doon sa original site ng rally gawin. Pero iwas gulo na lang, gagawin daw sa isang pribadong premises sa ibang lugar ng Bulacan. No? Pero nasa kalendaryo ko po yan, hindi ko lang alam kung talagang ano mangyayari dyan dahil parang may concerted effort na naman ang Malacanang na pigilin itong mga rallying ito. Kaya ako'y nalulungkot Kasi gaya ng sinabi ni Super Ate to the President, no, bihira yung binibigyan ng pangalawang pagkakataon para linisin ang pangalan. Pero mukhang ang mga pulisiya ngayon ni Junior ay kapareho ng Senior na pinagbabawal ang pagrarally na ang tingin nila kapangyarihan nila na magdesisyon kung ang isang karapatan ay pwedeng ma-eksersisyo ng taong bayan. Hindi po. Attorney, paragi po sa ating mga kababayan na nagtatanong, ang next ba na rally ay sa Bulacan na matutuloy ba? Dahil alam mo yung dapat yung momentum daw ng mga maisog rally, hindi daw dapat mamatay yung yung apoy ng mga kababayan natin na nagpapahayag ng kanilang suwestyon at komento sa kasulukuyang administrasyon. Well, nasa kalendaryo ko na ang susunod na rally ay dyan sa Bulacan. Hindi ko lang alam dahil naman ay hindi ka bahagi ng organizer sa Bulacan. No? Pero alam nyo, ikukwento ko sa inyo na nagbago yung lugar, pinili isang pribadong lugar kasi nag-apply ng rally permit dun sa isang malaking syudad sa Bulacan at hindi pinagbigyan. Alam nyo, tinawag ko yung atensyon ng mga organizers na may isang kaso na dinesisyon na ng ating Korte Suprema na akong tumayong abogado at partido. Ito yung kaso ng IBP versus City Mayor of Manila. Yung panahon kasi ni GMA, kumukuha kami ng rally permit para mag-rally dyan sa Misan Beda. No? Ano nga ba tawag dyan sa lugar na Misan Beda? Yung merong gate doon. No? At ayaw kami bigyan ng City Mayor of Manila. Sabi ko, abay, itong pagbibigay ng rally permit, hindi yan karapatan o obligasyon ng mga mayors. Ang pagrarally ay karapatan na nakasaad sa ating saligang batas. At kinakailangan, kung sila hindi magbibigay ng rally permit, yan ay dahil meron lang clear and present danger. Alam mo na naig kami sa Korte Suprema. At ang sabi ng Korte Suprema, tama nga, no? Na ang papel lamang ng mga mayor ay yung mag-designate ng place, time, and manner of the rally. Pero wala silang karapatan na magdesisyon kung papapayagan o hindi ang pagrarally.
Kaya nga, hindi mo kayo mga organizers na ipaglaban yung naging desisyon ng Korte Suprema na kung hindi ako magkakamali, matagal na kasi yun tanong pa ng GMA yun. Kapag hindi inaproban ang sinampang application for rally ng within 7 days, deemed approved. Dahil dapat, at ang tanging dahilan para hindi ma-approve ang rally ay yung merong banta na clear and present danger. Naalala ko yung mga estudyante ko na nagpunta doon sa rally, sabi ko, magpaporma kayo para makita nila na mga sosyalistang not naman sosyalista ba, mga sosyal na taga-UP nagrarally, hindi yung mga usual na mga aktivista. So they were the dress rallyists in Menjola. Ayun pala yung Menjola. So nangyari doon, hindi nga kami binigyan ng rally, nagparari pa rin kami, kinasuhan ng kasong kriminal yung IBP kasi nga sila yung tumatayong organizer nung rally. Kaya nagkaroon ng kaso na tama ba yung kaso na kriminal na isinampalaban sa IBP. Tapos sabi ng Korte Suprema, hindi walang kapangyarihan ang mga mayor magdesisyon kung papayagan o hindi ang pagrarally. Karapatan yan na nasa saligang batas. Pag hindi binigyan ng rally within 7 days at walang clear and present danger, deemed approved. Kaya ako gusto ko talaga doon sa original site ng rally gawin. Pero iwas gulo na lang, gagawin daw sa isang pribadong premises sa ibang lugar ng Bulacan. Pero nasa kalendaryo ko po yan, hindi ko lang alam kung talagang anong mangyayari dyan dahil parang may concerted effort na naman ang Malacanang na pigilin itong mga rallying ito. Kaya ako'y nalulungkot Kasi gaya ng sinabi ni Super Ate to the President, bihira yung binibigyan ng pangalawang pagkakataon para linisin ang pangalan. Pero mukhang ang mga pulisiya ngayon ni Junior ay kapareho ng senior na pinagbabawal ang pagrarally na ang tingin nila, kapangyarihan nila na magdesisyon kung ang isang karapatan ay pwedeng ma-eksersisyo ng taong bayan. Hindi po. Sa Ligang Batas po nagbigay niyang karapatan na yan na mag-rally. At ipaalam ang aming saloobin na tutul kami sa tsatsya, tutul kami sa pagpapahaba, papalawig ng termino ng mga opisyales at kami po'y nananawagan ng transparency, accountability, peace, and security. Pero wag po kayo mag-alala kahit anong gawin nila na paghihimasok at pagpapapigil ng mga rallies na ito, tuloy po yan. Wala pong katapusan yan hanggang makarating ang mensahe na sumisigaw kami, ayaw namin ng charter change para magpasasa ang mga nasa pwesto sa gobyerno ngayon at nais namin magkaroon ng transparency, accountability, peace, and security. Attorney, may ilulunsad din na koalisyon bukas para po sa tutulan yung mga posibilidad o malaking posibilidad na magkaroon po ng giyera sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Kabilang po ba kayo doon, Attorney? Well, nangunguna tayo doon. Yan po talaga ang paninindigan natin. Ako po isang ama. Siguro po ako hindi na padadala sa gera dahil ako'y magsisisenta na rin at kung ano-anong mga sakit. Pero hindi po ako papayag na yung mahal kong mga anak ko ay siya'y mamamatay sa isang gera na wala namang kinalaman po sa ating pangnasyonal na interes. Ang aking mga ninuno po ay namatay sa gera. Pinaglalaban ang isang bayanang Pilipino. Ang aking lolo, ama ng aking lola sa aking side ng aking nanay, ang pumatay sa pinakamataas na American officer during the Philippine-American War, si Sylvester Mendoza, na hindi talaga binibigyan ng pagkakilala. Dahil ayaw ng mga Amerikano na ituring na mga bayani yung lumaban laban sa mga Amerikano. At nabanggit ko na lahat ng kalalakihan doon sa side ng aking nanay nung panahon ng pangalawang pandaigdigang digmaan ay lahat po ay namatay sa death march. Kaya wala po ni isang lalaking natira doon sa pamilya ng aking nanay. So kami po ay nanggaling sa hanay ng mga Pilipino na nagbuwis ng buhay para ipaglaban ang inang bayan. Pero tutul po ako na magbuwis ng buhay ng isang man lang Pilipino sa isang giyera na wala namang kinalaman ng Pilipinas. Wala po tayong away sa China. Meron po tayong hindi pagkakasunduan sa mga teritoryo na napakalayo kung saan tayo nakatira. Pwede po yang maresolba sang-ayon sa UN Charter sa mga mapapayapang mga pamamaraan. Ang solusyon po, diplomasya, pag-uusap. Wika nga ni Presidente Duterte, let's talk and talk and talk until we die. Pero napakahalaga po ng buhay, lalong-lalo na ng aming mga anak, para ibuwis yan sa interes ng mga dayuhan.
Namatay po aking mga ninuno na ipinaglaban ang interes ng Pilipino laban sa interes ng mga Amerikano, laban sa interes ng mga Hapon. At hindi po kami payag na ibuwis ang buhay ng aming mga anak na mahal namin sa aming mga buhay para sa interes ng dayuhang Amerikano. Yan po ang mensahe natin bukas doon sa assembly na gaganapin sa, hindi po ako nagkakamali, sa Quezon City Sports Club. Tsaka nandun din si former Senator Nicky Cosseteng, former Senator Kit Tatad, former Ambassador Bobby Tiglao. Ito yung mga talagang vocal, Attorney Harry, dito sa pagkiling masyado ng Marcos Jr. administration sa mga kano na para bang kinakalimutan natin yung history ng Pilipinas na noong unang mga panahon, marami pong mga Pilipinong nasawi sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano dito po sa Pilipinas. Yan din po ba ipupunto sa pagtitipon bukas, Attorney Harry? Papaalalahanan po natin ang ating mga kababayan na kaya po tayo linusob ng mga Amerikano at di umano ay binili sa kamay ng mga Espanyol ay dahil nais nila ng isang lugar kung saan magiging forward base nila sa kanilang pananakop sa buong Asia, sa kanilang penetration sa China. At talaga namang kaya sinabi ni President Trump, the best real estate purchase we ever made was when we purchased the Philippines. Dahil yan po ay katabing-katabi ng China. Sa mula't-mula, talagang malaki ang interes ng Amerikano na masakop din ang Asia, lalong-lalo na ang China. Nandito tayo sa panahon na hindi nila matanggap na yung China na dati napakahirap, umunlad na, naninindigan, at tumatayo bilang leader ng mga dating mahirap na bansa na naging maunlad na. At ngayon nagbuo ng organisasyon na ang tawag ay BRICS. Hindi na lang po yan binubuo ng Brazil, Russia, India, China at South Africa. Kabahagi na rin po dyan ang Saudi Arabia, ang UAE, at kung hindi ako nagkakamali, ang bansang Ethiopia. Mga bansa na dating mahihirap, ngayon nagnanais na magkaroon ng mas malaking boses sa usaping pandaigdig. Dahil tapos na po ang mga panahon na meron lang isang bansa na nananatiling pinakamalakas na nagdidikta ng mga pulisiya sa buong daigdig. Tapos na po ang panahon kung saan meron tayong mga sinasambang mga kolonyal. Kinakailangan ipatupad na po natin ang karapatan ng lahat ng mga tao sa buong mundo na magkaroon na maging pantay-pantay. At isulong na natin yung mga issue na tinatawag natin existential dahil ito po ay magdidikta kung tayo mabubuhay pa bilang mga tao sa daigdig na ito. Pero tama na po yung pananakop sa mga ibang bansa, pagdidikta sa mga ibang bansa na itaguyod ang kanilang pangnasyonal na interes. Ang pangnasyonal na interes ng Pilipinas, magkaroon po ng mas maraming pagkain sa hapagkainan ng Pilipino. Yan po ay makakamit kung tayo po ay magkakaroon ng mapayapa relasyon sa lahat ng bansa ng daigdig, kasama na yung pangalawang pinakamalaking ekonomiya at pinakamalakas na military powers sa daigdig, ang bansang China. Hindi ko naman po sinasabi na dahil sa kasaysayan natin, itrato nating kalaban ang Amerika. Tanggapin natin na walang Pilipino na walang kamag-anak sa Amerika na tinuturing ngayong kanilang lupang sinilangan na rin ang Amerika. Yan po ay kabahagi na ating kasaysayan. Pero tinuro ni dating Presidente Duterte na po pwede tayo maging kaibigan ng lahat at kalaban ng walang kahit sino man. At yan po ang ating panawagan. O pwede po tayo maging kaibigan ng lahat, walang kalaban kahit anumang bansa, nang sa ganon, mas tumaas ang antas ng kabuhayan ng mga Pilipino, magkaroon ng mas maraming pagkain sa pagkainan. Attorney, sinuri ko yung mga survey sa nakalipas na administrasyon, no? At tiningnan ko rin kung ano ba yung gusto ng taong bayan during that time din. Kulelat pa rin yung patungkol dito nga sa issue sa West Philippine Sea na gawing prioridad at itong charter change. In fact, mas mataas pa nga yung panawagan dati sa Chacha dahil nga alam naman natin yung sinusulong ng Duterte administration yung federalismo, pero still nakinig pa rin siya sa taong bayan na hindi talaga niya ipinus through, no? Unlike ngayon na talagang mababa talaga ang yung taong bayan binigyan ng mababang prioridad ang Chacha at itong issue ng West Philippine Sea. At sinuri ko,
Noong Duterte administration, kung pagbabasahin ko dito sa Pulse Asia, mas more sila doon concern sa trabaho at taas ng sahod. Medyo nasa pangalawa, pangatlo, yung inflation. Pero ngayon, nandito na, nauunan na yung inflation, mas marami na ang nagsasabi na inflation ang una, sunod yung, yung trabaho, yung sahod. So, kumbaga, kahit mula pa noon, hindi talaga priority sa taong bayan. Itong malapit sa sikmura ng publiko, ito pa rin yung patuloy nilang ipinanawagan na bigyan ng pansin ng gobyerno. Well, bago ko sagutin niya, maraming salamat kay Carolina Linoga. No? Kaya naman po kami gumigising na maaga dahil alam namin na meron talagang mga kababayan natin gaya ni Carolina na walang sawa po ang pagsubaybay sa ating programa. No? Pero tama po kayo. Kinakailangan ma-realize ni PBBM at ang kanyang administrasyon na iba ang prioridad ng mga Pilipino. Ang prioridad ng Pilipino yung malapit sa sikmura. Yung mga bato-bato na yan, importante yan. Dahil may potential yan na makakalap tayo ng tanging yaman. Kasi yung mga areas na yan ay hindi po yan sakop ng soberenya. Yan po ay sakop ng economic rights lamang na tinatawag na sovereign rights, yung karapatan na mangalap at makinabang sa tanging yaman. So dapat talaga protektahan yan dahil sa darating na mga panahon, baka may makalap tayong tanging yaman dyan kasama na yung wala tayo ng marami, yung langis. Pero wag natin kalimutan na yan ay isang expectancy lamang. In fact, kung ang talagang prioridad natin ay pangangalaga sa ating tanging yaman, bakit yung meron ng langis na nakakalap sa Sabah na meron din tayong claim, hindi ganyan katindi ang ating relasyon sa Malaysia? Ito, hindi lang expectancy ha. Marami na silang nakalap na langis, na marami na silang utang sa Pilipinas na dapat ibalik sa atin dahil nakinabang sila sa tanging yaman na sakop ng soberenya mismo, hindi lang sovereign rights ng Pilipinas. And yet, walang ginagawa para ipaglaban ng PBBM administration. Yung inaasahan pa lamang ng langis at mga isda dyan sa West Philippine Sea, yan ang dinadahilan para magkagera sa China. Pero ang totoo niyan, yan ay dahilan lamang. Dahil ang talagang dahilan kung bakit magkakagera, ang Estados Unidos, ang kanyang ekonomiya, supalpal na, lubog na. At ang tanging magpapalakas sa kanilang ekonomiya ay yung negosyo na sanay sila. Ang negosyo ng gera. Bakit nga tayo papasok dyan? Ang panawagan ng taong bayan, makinig ka naman, PBBM. Wala kaming gusto sa'yo kung hindi bigyan ng solusyon yung nagtataas ang presyo ng bilihin. Kasi hindi sapat ang sweldo ng taong bayan para dun sa mga bilihin na kailangan nila para mabuhay. Ang karamihan naman ng mga Pilipino hindi nais na mabuhay ng marangya. Ang gusto lang nila, mabuhay full stop. Pero ang ginagawa nila, linilihis nilang issue. Ginagalit nila ang mga Pilipino. Panandalian, pwede kayo magtagumpay dyan. Pero kakalab na naman yung sitmura. At babalik na naman tayo sa katotohanan, gutom pa rin ang problema dahil sa taas ng presyo ng bilihin sa kakulangan ng sweldo. Yung sa GDP natin last 2023, kung dito nagkakamali, parang mabot yata tayo sa 5.6%. Pero natanungan natin si Doc Michael Batu, isang ekonomista, hindi pa nararamdaman ito dahil meron pa ring sinasabi at nangunguna nga sa gusto ng taong bayan yung inflation na matugunan, no? So kumbaga kahit na lumago, hindi nakakaabot sa grassroots level siguro yung mga super yaman, lalo lang yumaman. Pero yung mga nandito sa laylayan, medyo ganun pa rin yung sitwasyon sa kanilang buhay, lalo pang nagpapahirap dahil nga sa patuloy na pagtaas, record-breaking na nga itong ating presyo ng bigas. Well, alam mo, unang-una, no? Kaya naman mataas ang ating GDP kung ikukumpira sa ating mga karating bansa. Kasi sa mga nakalipas na taon, nangulelat na talaga tayo. Dati-rati, tayo pinakamaunlad na ekonomiya sa buong Asia. Bumaba tayo ng bumaba. Ngayon, naunahan na tayo pati ng Vietnam. At in a few years, pati yung Cambodia at Laos, mauunahan na rin tayo. Kaya naman, huwag kayong magtaka kung relatively mataas ang ating paglago taong-taon. Kasi matagal na tayong nangungulelat.
At miski ngayon ay medyo mataas ang ating paglago, kulelat pa rin tayo sa ASEAN. Ang nauunahan na lang natin sa ASEAN ngayon, Cambodia, Laos, Myanmar, Timor-Leste. Nakakahiya po yan dahil may panahon na tayo ay number 1 sa Asia. Talo pa natin ang Japan. Pangalawa, tayo lang po kasi sa buong Southeast Asia ang talagang ginawang pulisiya yung pag-export ng ating manpower. Pinagkakakitaan po natin ang ating mga OFWs. Bagamat ang halaga po ng ating pulisiya na talagang ginamit natin ang pag-export ng ating mga kababayan ay nagdulot ng mga social problems na nagkakahiwalay ang mga magkapamilya. No? Lumalaki na walang mga nanay ang mga bata. At isa na po ako doon na second year high school pa lang, nagtrabaho na sa ibang lugar yung aking nanay. Nawalan na ako ng nanay, second year high school pa lang. Pero syempre, meron naman tayo mga lolo at lola na nag-aalaga. Pero hindi pa rin po yan dapat na mangyari. Pero ginawa po natin yan dahil naging strategiya ng ating paglaki. Kaya yung 5% na yon na paglago natin, dahil rin po yan sa sakripisyo ng mga nanay, tatay na iniwan ang kanilang mga anak para magtrabaho sa iba't ibang parte ng daigdig. At ako po, hindi po yan dapat ipagdiwang. Dahil naranasan ko po kung ano yung halaga, yung pinagbayaran nating halaga naman para magkaroon ng 5% na paglago ng ekonomiya dahil nawala nga po ang aming ina sa aming piling na kami napakabata pa. Hindi po dapat na naging pulisiya yan. Bumalik na tayo dun sa dapat na tamang pulisiya, palaguin po natin ang ating ekonomiya nang sa ganun, hindi na po kinakailangan. Matatawag yan na disenfranchisement. That's why kailangan kung exercise man ng presidente ang power to impose preventive suspension, kailangan maghinay-hinay siya na hindi siya basta-basta na magbigay ng preventive suspension. Kailangan mabigat ang ebidensya. Kung basahin mo yung local government code, only if the evidence of guilt is strong. In legal parlance, Kuya Mark, ano po ba ang masusunod? Ano ang mas matimbang? Ano po ang mas mabigat? Yung utos po ng executive through the office of the president, sa klaw ng kanyang pong mga ahensya ng gobyerno, o yung naging desisyon ng taong bayan through elections? Dahil ang kaso po ni Governor Hubahib ay napatawan po siya ng suspension order, sinuspinde for how many days. Pero siya po ay majority, overwhelming yung kanyang naging panalo sa nagdaang eleksyon. Based sa research natin, MJ, hindi po sinuspend si Governor Humawid or si Governor Edwin. Humahid, hindi siya nasuspend. He was only given preventive suspension. Preventive suspension, hindi naman penalty yan. That's part of the process. So, kailangan natin malaman ano ba yung authority ng Office of the President to respect sa mga LGU. Nakalagay po sa ating saligang batas na ang Office of the President o yung Presidente natin has supervisory powers sa mga local governments. But hindi naman basta-basta na ibigay yung tinatawag na preventive suspension kung may kaso. Kailangan bibigyan pa rin ng opportunity na magpaliwanag, yung tinatawag na due process of law. Kasi very clear po sa ating local government code na kailangan bibigyan ng opportunity yung respondent na sagutin ang mga complaint laban sa kanya. Kung may complaint man, bibigyan ng opportunity na magpaliwanag. Tapos, ibig sabihin, dapat may investigation muna bago siya mag-implement ng suspension. Kahit na preventive suspension man yan, kailangan all the issues must be joined. Kailangan alam ano yung issues, ano yung dapat sagutin bago mabigyan ng preventive suspension kung pagbigyan man. So hindi siya dapat basta-basta ibigay yung preventive suspension kasi nga kailangan respetuhin natin ang mga taong bayan na naghalal sa governor. Kasi kung anytime pwedeng isuspend ng isang governor na walang due process, so paano naman yung mga taong bayan na nagtiwala sa isang governor, na nagtiwala sa isang mayor, isang konsihal, isang board member, isang vice governor? So mabaliwala yun. Yung tinatawag na
trust and confidence na binigay ng taong bayan sa isang governor. Hindi kaya yan matatawag, Kuya Mark, na disenfranchisement sa panig po ng daan-daang libong constituents ng probinsya? Matatawag yan na disenfranchisement. That's why kailangan kung exercise man ng presidente ang power to impose preventive suspension, kailangan maghinay-hinay siya na hindi siya basta-basta na magbigay ng preventive suspension. Kailangan mabigat ang ebidensya. Kung basahin mo yung local government code, only if the evidence of guilt is strong, magbigay ng preventive suspension para maiwasan ang any control or any influence ng mga witnesses kung mayroon man. Ibig sabihin doon, kailangan klarong-klaro or na-convince talaga ang presidente ng Pilipinas na the evidence of guilt is strong. Kasi kung if evidence of guilt is not strong or it's weak, kailangan hindi siya basta-basta magbigay ng preventive suspension. Kasi kung isuspend nila ang governor, lalo na si Governor Hubahib, kung isuspend nila yan, so paano yung probinsya ng Davao del Norte, walang governor? Na pinagkatiwala ang office of the governor ni Governor Edwin Humahib. Ibigay ba yan sa vice governor? Hindi. Kasi in the very first place, hindi pa naman suspended si Governor Edwin. Kung hindi, ang binigay sa kanya kung meron man, preventive suspension. Binasa ko yung local government MJ. Nakalagay doon, ang presidente ng Pilipinas pwedeng magbigay ng preventive suspension only if the evidence of guilt is strong. Kung hindi yan, hindi dapat ibigay ang preventive suspension. And clearly nakalagay doon, may right ang respondent like Governor Edwin na sagutin, harapin ang mga complainant kung meron man, to cross-examine, kailangan kumuha ng magaling na abogado para depensahan ang kanyang sarili. So that's part of due process and equal protection clause na nakaguaranteed po yan sa ating saligang batas. So ibig sabihin po, Attorney Mark, yung pong paghalili pansamantala ng Vice Governor ay null and void po iyon? Hindi matatawag automatic na null and void, but kailangan ang gagawin ni Governor Edwin, kailangan mag-file muna siya ng motion for reconsideration sa Office of the President, and of course with prayer na i-hold muna yung pag-impose ng preventive suspension. Kailangan immediately gagawin niya yan, otherwise parang kung tumahimik ka o tumahimik siya, ibig sabihin tinatanggap niya yung desisyon ng Office of the President. So may humble opinion or may humble suggestion sa kanya, kailangan muna siya mag-file ng motion for reconsideration. Then pag wala talaga, at least aakyat siya sa Supreme Court to ask for a petition for certiorari with prayer for TRO. Paano yun, Kuya Mark? Ang tingin ng taong bayan ngayon, ang pagkontra ka sa administrasyon, alam mo yun, ang tingin ng taong bayan, one-sided masyado ang mga nangyayari. Tulad ng ginawa sa SMNI franchise, Kuya Mark, naalala mo? Yes, tama. Ang nangyayari kasi ni Governor Edwin, parang wrong timing yung preventive suspension. Parang may halong politika. In the very first place, may naka-announce kasi na isang rally dyan sa Davao del Norte ngayong linggo. And because of that rally, baka napabilis yung suspension niya or nabigay yung suspension niya bago ang rally kasi yung rally na yan is really one of the reason for his suspension. That's why we believe, sa tingin ko, sa nabasa natin sa balita and sa lahat po ng mga na nakita ko o nakuha ko mga information, halatang halata na may politika na involved in this decision. Oo, at saka may pattern, Kuya Mark, di ba? Kung politically speaking, parang nagiging common na siya na insidente sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Mas maganda si President BBM, pagbalik niya galing Amerika, mas maganda explain niya bakit nangyari itong kay Governor Edwin. Kailangan niya sagutin to in the very first place. Pinagkatiwalaan naman si Governor Edwin sa Davao del Norte. Hindi naman siya appointed na anytime pwedeng palitan at the pleasure of the President. Elected siya ng ilang libong
taga Davao, pinagkatiwalaan siya na maging governor ng Davao, hindi sana dapat basta-basta na ibigay yung preventive suspension kahit na hindi yan penalty, but it will deprive the people in Davao del Norte a good governor like Governor Edwin. Kuya Mark, in the day-to-day operations po ng Kapitolyo, sino ngayon ang mananaig? Yung si Kuya Gob Hubahib o yung bago ngayon na inilagay na pumalit sa kanya, si Vice Governor Uwin, ngayon acting governor, lalo na sa pagpirma po ng mga dokumento? Paano po yan? Batay po sa batas. Kailangan, in this situation, hiba natin alam kung sino talaga yung governor ngayon, lalo na yung desisyon na binigay ng Office of the President. So, ang suggestion natin na dapat mag-file muna si Governor Edwin ng motion for reconsideration with prayer na i-stay or i-hold muna yung preventive suspension. And kung hindi talaga siya pagbigyan, mag-file siya ng TRO. Otherwise, may bago ng governor dyan or temporary or acting governor dyan sa Davao del Norte. So, kailangan siyang lumaban, kailangan niya gawin ang lahat po ng legal remedies available para at least man lang mabigyan yung hustisya. Hindi siya lang ang mabigyan ng hustisya, kung hindi ang buong Davao del Norte. Attorney, mayong gabi. Ang sabi po ni Governor Hubahib, wala daw siyang nakuhang kopya. Kumbaga parang regarding doon sa mismong reklamo, nagtaka na lang siya dire-diretso. Hindi daw sila dumaan sa investigasyon. Ito bang pagpapasuspende sa kanya ay magiging bahagi ng investigasyon? In considering 2022 pa raw itong isyong inihain sa kanya or admin case na inihain laban sa kanya. Very clear kasi nakalagay po sa ating local government code na may tinatawag na notice of hearing. Ang ibig sabihin dyan na kailangan bibigyan yung respondent ng opportunity to submit a verified answer within 15 days from receipt of the summon. Kung may summon man natanggap siya from the Office of the President, kailangan bigyan siya ng 15 days to find an answer. Then after the answer, 10 days, doon pala mag-start ang investigation. And the investigation, hindi dapat sa Malacanang, kung hindi doon mismo sa office sa probinsya ng Davao del Norte para malaman ng investigative officer ng Office of the President kung may basihan ba yung complaint. So ibig sabihin, hindi basta-basta na i-issue ang preventive suspension. Kailangan talaga na may investigation, bibigyan ng opportunity na magpaliwanag bago ibigay yung preventive suspension. Kasi nakalagay doon, may authority ang Office of the President to issue preventive suspension if the evidence of guilt is strong. So paano mo malaman kung evidence of guilt is strong? Kailangan bigyan natin ng opportunity na pakinggan ang both side. The complainant, bigyan ng opportunity na magpaliwanag bakit dapat i-suspend o tanggalin sa pwesto si Governor Edwin. Si Governor Edwin din dapat bigyan din ng opportunity na magpaliwanag. Yun ang konsepto ng democracy. Yun ang konsepto ng tinatawag na due process na naka-guaranteed po yan sa ating saligang batas, and in fact, naka-specify po yan sa local government code na dapat bigyan ang respondent ng pagkakataon na magpaliwanag within 15 days, bigyan ng pagkakataon na harapin at i-cross-examine yung mga complainant at saka yung mga witnesses. Kailangan kumuha siya ng magaling na abogado. At the same time, hindi siya matatawag na presumed guilty na. He is still presumed regular, presumed in good faith, presumed innocent. So, ibig sabihin, yung nag-complain, siya ang may burden of proof to present evidence na guilty si respondent governor. Kung hindi niya mapatunayan, kailangan hindi basta-basta na mag-decide ang Office of the President. And lastly, hindi dapat mag-issue ng Office of the President ng isang desisyon few days bago ang isang malaking rally sa Davao del Norte. Otherwise, makulayan talaga ang politika na may politika of that decision ng Office of the President.
Attorney, so kumbaga, linawin ko lang, clarify ko lang. Dapat magkaroon muna ng investigasyon at batay doon sa investigasyon, titimbangin yung magiging resulta nun, tsaka magpapatupad ng preventive suspension. Hindi una yung preventive suspension bago ang investigasyon. Tama. So, hindi lang investigation, bigyan ng pagkakataon, bigyan ng opportunity na magpaliwanag. Bigyan sila ng certain period of time ang respondent governor si Edwin ng pagkakataon na mag-submit ng verified answer. May verified answer under oath. So, kailangan naka-under oath yun. Bigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag. In this case, based sa sinasabi ni Governor Edwin, wala daw siya natanggap na notice or hindi siya binigyan ng pagkakataon na sumagot. So, in this case, paano malaman ng Office of the President kung ang evidence of guilt is strong kung hindi nila binigyan ng pagkakataon na mag-submit ng answer or sagot si Governor Hubahib. And ito pa, attorney, nung natanong ko siya, ano ang reason ng kanyang suspension, sabi nga, noong 2022 ay nangyari ito, November ata ito, nung kanyang nirecall yung sasakyan na bagong bili daw yun na inisyo ng Kapitolyo. So kumbaga, government vehicle pa rin yan. Kasi nga, sabi, meron naman siyang existing, kumbaga, binigyan lahat ng mga board member para magamit nila na service. Sabi daw nitong board member, as per panayam natin kay Governor Hubahib, na meron pa naman daw siyang magagamit. So ang ginawa, nirecall niya yung sasakyan, kesa sa matenga na lang doon sa mismong bahay ng board member, ipinagamit na lang niya dito sa engineering office ng Kapitolyo. After nun, marami na mga sinasabi itong board member na kesa ginigipit, ganito, ganyan. So ginawa, after 1 month, isinoli din niya. Binalik din niya yung sasakyan. Tingin mo, ganito yung magiging parusa doon sa issue na yun. Tapos tinanong ko siya, after ba ng insidente na yun, kasi umabot na ng mahigit 1 taon, nagkamabutihan na ba kayo? Sabi niya, after wala na. Parang walang nangyari na gano'n na mga discussion nila. Tingin mo, sapat itong 20 or yung bigat ng parusa? Yung desisyon ng preventive suspension, it is beyond that board member. Hindi lang dahil sa board member na yan na bigyan ng preventive suspension yung governor ng Davao del Norte. Kung hindi, may malaking tao na nasa likod dyan na na-issue. Mabilis lang ilang 1 year lang mahigit. Hindi pa nga tapos yung investigation. Kung may investigation man, hindi pa man nabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag or magbigay ng answer, may desisyon na. Ibig sabihin, it goes beyond the board member. So may malaking tao na nasa likod dyan, bakit na-issue yung preventive suspension laban sa governor. At maliban dyan, bago pa nangyari ito, last year daw, binigyan pa ng pagkilala ng DILG, Seal of Good Governance, ang Davao del Norte sa pamumuno ni Governor Hubahib. Hindi ba nila nalaman ng DILG na mayroong ganitong reklamo? Kasi to the point na nagpataw sila ng preventive suspension. So sila mismo believe sa naging pag-handle nitong si Governor Hubahib dyan sa Davao del Norte. Kaya binigyan ng award. Hindi, kasi ang nagbigay na, hindi naman yan matawag Edbar, kasi yung nagbigay ng preventive suspension is the Office of the President. Ang nag-award naman is the Department of Interior and Local Government. So, nagkakaiba naman yan. But of course, yung DILG, sila ang may obligasyon na i-implement yung desisyon ng Office of the President. That's why, kung nakaupo lang si Governor Edwin dyan, wala siyang gagawin, ma-implement talaga yung desisyon ng Office of the President. That's why, mas maganda, mag-file mo na siya ng motion for reconsideration, and also with prayer na i-stay yung or i-hold mo na yung preventive suspension kung of course yung chance na i-reverse yun malabo. Pag ma-denied na yung motion for reconsideration niya, mag-file siya ng certiorari
with TRO para hindi mo na ma-implement yung decision ng Office of the President. Ang punto ko lang naman doon, Attorney Mark, kasi nga nakita ng DILG, so kumbaga nagbigay sila ng award, hindi nila sinusuri yung background kung may kaso ito, no? So mayroong That's why. duda. Pero ito, Attorney Mark, ano ang kaibahan naman ng paghahain ng reklamo sa Office of the President dito naman sa Office of the Ombudsman? May authority din ang Office of the Ombudsman to suspend. May iba dyan, ang suspension ng Office of the Ombudsman umabot pa ng 6 months. But ang Office of the President, very clear po sa Local Government Code na hanggang 60 days lang ang suspension nila. That's why yung issue about the DILG na hindi nabigyan ng award, yun dapat ang isubmit sa answer ni Governor Edwin sa Office of the President. Isubmit niya na binigyan siya ng award, hindi siya abusado na governor, kung hindi maganda yung pamamalakad niya sa probinsya niya, isubmit niya dapat yun sa answer. For this case, wala pa siyang sagot na submit sa Office of the President. Dapat bigyan mo na ng pagkakataon si Governor Edwin na sagutin yun. Iba kasi ang procedure ng Office of the President compared dyan sa Ombudsman. Kasi ang Ombudsman, normally ang issue dyan, graft and corruption, mga pag-aabuso. Actually, the same yan with respect sa Office of the President. But ang Office of the President is only exercising it in the exercise of its supervisory function. Supervisory function kasi nakalagay po sa ating Local Government Code and sa ating saligang batas that the President of the Philippines only has supervisory function sa local government. Wala siyang control sa local government kasi yung local government in essence may autonomy, may local autonomy. Unlike sa Office of the Ombudsman, it is a constitutional body ng purpose na bantay sa lahat po ng mga ahensya ng government, lalo na pag may pag-aabuso. But in this case, hindi basta-basta ang Office of the Ombudsman na mag-suspend. Kung hindi, mayroon talagang bibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag, may panel pa of investigators na mag-investigate bago sila mag-decide. So, yun ang pagkakaiba ng Office of the Ombudsman from the Office of the President. Ito pa, Attorney, ang payo na ibinigay, diretso na sa Supreme Court kung magmo-motion man or ko-questionin itong suspension. Pag halimbawa po, Attorney Mark, kinatigan ng Supreme Court itong si Governor Hubahib, di ba, sinuspindi siya, preventive suspension. Kung kakatigan siya ng Supreme Court, ano po ang mangyayari doon sa maling desisyon or maling ipinataw na parusa sa kanya mula sa Office of the President? Meron bang pananagutan yun? For example, maset aside yung decision ng Office of the President kasi on the ground that there is grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Ma-reinstate si Governor Edwin, aside sa ma-reinstate siya kung may mga compensation siya hindi natanggap because of that sa nawala siya or suspend siya, matanggap niya yon, yung mga benefits na nakuha niya na deprive sa kanya due to the preventive suspension. But hindi naman grounds na may pwedeng balikan yung Office of the President. Kung hindi, part yan sa proseso, part yan sa proceedings na kung may pagkakamali, hindi naman maging final yan, pwede pa yan i-review sa Supreme Court in the exercise of its certiorari power. Luging-lugi pala yung nasa mga local officials kasi pwede silang magpataw ng suspension, pero pag pumabor naman dito, wala lang, ibabalik lang sa kanila, wala palang suspension din doon sa mga opisyal. Tsaka walang safeguards, partner? Oo. So hindi rin sila pwedeng makasuhan ng grave abuse sa kanilang authority na mali ang implementasyon considering hindi dumaan sa tamang proseso. So hindi naman kasi may tinatawag, that's part of the process. Kasi in every department, they're subject to the review ng judicial department. Like for example, Office of the Mayor, NTC, mga ganon, part yan, kung may decision sila, hindi maging final yan kung subject pa rin yan sa review
power ng ating korte like the Supreme Court of the Philippines. No, ngayon po, ang sabi po, tinanggalan po siya ng security details, police at sundalo after ng mga insidente na yun. Wala nang, kumbaga, parang ramdam niya na ginigipit na siya. Pwede ba niyang questionin din yun kung bakit siya tinanggalan? And at the same time, meron pa siyang nabanggit na anything na magkaroon ng mass demonstration, posibleng pinagbigyan utos na raw ang security sector na buwagin yun. That's why nga, so tayo mga Pilipino, dapat pantayan natin ang ating government. Because at the end of the day, dapat natin i-remind sa ating government that sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Ang ibig sabihin doon that public office is public trust. Pinagkatiwala lang natin yung function nila, yung opisina nila, galing yan sa taong bayan. That's why dapat natin bantayan in any government agencies, from the office of the president down to the barangay. Bantayan po natin sila kasi pinagkatiwala lang natin yung kapangyarihan nila. Pinahiram lang natin sa kanila yon, the real authority. Pag-usapan naman natin ang issue sa South China Sea. Nasa ating komunikasyon si Professor Ana Malinduguy, isa pong political analyst. Prof, good evening. Si Admar sa MJ po ngayon po this oras ng gabi. Good evening, Prof. Magandang gabi sa inyong dalawa, MJ and Admar, at magandang gabi sa inyong mga tagapanood at taga-subaybay, at maraming salamat sa pag-invite niyo sa akin sa gabing ito. Prof, ano po ang latest sa pagbisita po ngayon ni Pangulong BBM? Makakadaupang palad niya si President Joe Biden at yung Prime Minister po ng Japan. Oo, yung visit ni PBBM sa United States is all about, I think, the first primary na reason dyan is yung tinatawag nilang trilateral pact or trilateral alliance between the United States, Japan, and the Philippines. So, pag sinabi mo kating trilateral alliance, may kinalaman yan sa mga cooperation ng tatlong bansa when you talk about defense and security and even military. So part doon sa kanilang pag-uusapan is paano i-strengthen ang kanilang cooperation on these areas, and then I think part of it would be the potential na magkaroon pa ng mas maraming or mga joint maritime activities and naval activities, that some of it, I think, will not only happen in our territorial waters but would be in the disputed South China Sea. So isa yan sa nakita ko at alam ko na pag-uusapan nila, at syempre ang sinasabi din ng press release ng ng United States State Department, pag-uusapan din ata yung iba pang mga possible cooperation, like for example cybersecurity, energy, and all of these things. Pero ang pinakabuod kasi ng trilateral alliance is more on defense, security, and military cooperation between the two countries. So yun yung tingin ko. Ang ano lang doon, ang sa akin lang doon is yung impact niya sa regional security and regional peace and security and stability ng region natin, especially ng South China Sea. Kasi yung mga ganitong trilateral alliance, kung mag-uusapan mo ang geopolitics, maraming nagsasabi, hindi lang ako, karamihan din ng mga nakakaintindi at nababasa nila yung mga movements at saka mga galawan ng major powers in the Asia Pacific, kasama na dyan ang Japan and United States. This trilateral alliance is something to a greater effect, is a function of the Indo-Pacific strategy ng United States. Ito rin ay kanilang binubuo kasi ang Japan wants to have a more role in the security architecture in the region, and of course ang ano naman ng Pilipinas diyan, ang sinasabi ng administrasyon is parang ano daw siya, parang it's one way of a countermeasure against China in the South China Sea, kasi China is also having a claim. At ang sinasabi na assertive din ang China sa claim nila, which in fact assertive din naman tayo in that sense. So ito yung magiging dynamics kasi ng trilateral alliance. However, may mga negative repercussions kasi yan. First, isa sa mga negative repercussions niyan is it may
provoke a military arms or an arms race in the region. Second is it may also provoke a division in the region. Kasi syempre, may mga countries in the region, especially in Southeast Asia, na leaning to the United States. Meron din countries na on the side of China. So makikita mo parang magkakaroon tayo ng this is something like a black confrontation. And for many geopolitical analysts, parang ang mga ganitong alliances, parang geocentric maliliit na alliances is basically parang Cold War 2.0 to eh. At saka ang tingin talaga dito, especially vis-a-vis China, it's a countermeasure. It's like a containment strategy against China. Kasi if you look at China, it's rising as a superpower, not only in the Indo-Pacific region or the Asia-Pacific region, but it's rising in the world as a superpower. It's even a superpower already. Pero yung influence niya politically, economically, and diplomatically is talagang lumalaki din at lumalawak. So I think the United States want to counter that. So paano mo ika-counter? By forming this kind of alliances and at the same time strengthening the alliances of its traditional allies in Asia-Pacific, kasama tayo dyan ang Pilipinas kasi may mutual defense treaty. Doon din ata sa meeting na nangyayari na ngayon kasi ngayon as April 11 ngayon, sa ating gabi, pero sa kanila kasi I think umaga. So I think the meeting is ongoing. Pag-uusapan din ata ni US President Biden at saka ni PBBM yung tinatawag na strengthening daw of military and defense cooperation of the Philippines and United States within the ambit of the Mutual Defense Treaty. So I think the meeting really, it's more about defense, security, and military. Other than the fact na sinasabi nila may mga economic cooperation daw at si PBBM daw ay iinganyo daw niya mga businessmen and will try to get business opportunity sa US. Doon sa kanyang, I think 2 days na work visit. It's a work visit. It's not a state visit, I think. Kasi ma'am, maraming nagsasabi na yung approach ng US government, yung kanilang Janus face approach, nakakalito. Kasi syempre, ang corporate America pumupunta sa China. Kinakausap niya si President Xi Jinping. Matagal sila nag-usap. Pagdating naman dito sa kabila, pagdating sa Pilipinas, ina-under the table niya para magalit ang tao sa China at magkaroon po ng mga gulo dito po sa pinagagawang teritoryo. Sa akin kasi, ang United States is already a given. Talagang very tricky yan sila gumalaw at ang ano kasi ng United States is own interest. Lagi namang ganun eh. So they know that they cannot get away from China kasi ang China, when it comes to economics, talagang it's a powerhouse pagdating sa ekonomiya. So kailangan nila ang China. So makikita mo na para bang nakakalito or di kaya parang ang Pilipinas parang nabubuyo pero hindi naiintindihan ng mga Pilipino kung ano talaga ang nangyayari. Kasi kung titignan mo, maraming mga dignitaries, mga high-ranking official ng United States ang pumupunta ng China. And usually what they do is they talk about economics, finances, para matulungan. At saka kailangan talaga nila ang China when it comes to the economic stability and financial stability of the United States. Kasi yung dalawang bansa na yan, when you talk about economic interdependence, very interdependent. At the same time, they need each other talaga para mas lumakas ang kanilang ekonomiya, especially when you talk about trade. And on the other hand, ang alam ko din, inopen na naman ngayon ang talks between may mga open talks yan sila right now between the two militaries, mga military ng United States at military din ng China. May mga pag-uusap na gayon. So ganoon ang ginagawa ng United States sa China at ganoon din lang hinihimas-himas nila, hinihilot nila. But on the other hand, dahil mayroon nga silang sariling interest sa Indo-Pacific, they want to pursue they want to preserve their hegemony, they want to, a certain extent, have a control in the Asia-Pacific region. Hindi naman nila kasi magawa yan ng diretsyo. Kasi kapag ginawa nilang diretsyo, paano na yung kanilang mga negotiation with China on economic and financial front? So ang ginagawa nila, they use a proxy or a pawn. At just so happen na ang proxy nila at pawn right now in the Asia-Pacific region, na willing pawn is yung ating bansa. So
tayo naman ang ginagamit na ipupush natin yung interest nila sa Indo-Pacific. Like for example, dyan sa South China Sea, sinasabi nila na, push, go lang kayo sa claim nyo, lakasan nyo pa, assertive pa kayo kasi we'll be here, we will back you up whatever happens. Pero ang tanong kasi, totoo ba yun? Kasi kung titignan mo, parang hinihilot nila ng hinot ang China na they would have good relation not only in economic, but even in military. Pero tayo, pinupush tayo as the front line ng pagpupush nila ng interest in the Indo-Pacific. Tapos, ang tina-target ng interest na yon ng kanilang strategy is China. Pero hindi naman kasi diretsyo na sila ang gumagawa. Gumagamit sila ng proxy ng isang bansa na willing pawn like the Philippines at the moment under this administration. So parang gano'n ang ginagawang strategy ng United States. So ang tanong lang kasi dyan, if you can analyze this and you know this, that this is happening, ang tanong kasi sa Pilipinas, bakit ka nagpapagamit? Yun ang tanong kasi. Napakalinaw niyan eh. Hindi naman yan sekreto kasi marami namang news at lahat naman na nangyayari na visit ng mga high-ranking officials sa China, may it be on the defense side or economic or finance, nare-report yan internationally. So, nasa Pilipinas kasi ang bola. Kung ano ba ang gagawin mo, magpapagamit ka ba o hindi, to the point na mauuwi tayo sa military outbreak dyan sa South China Sea. So, pag nagkaroon kasi ng military outbreak sa South China Sea, hindi naman ang magiging target ng China is not the United States, it's the Philippines. Kasi hindi naman directly ang sagupaan eh. May proxy ka eh. That's why it's called proxy war. May it be in whatever area, may it be defense, military, or economic, or whatsoever. So, ganun ang nangyayari sa sitwasyon sa atin. Kaya lang, sad to say, ang current administration is, yung kanilang foreign policies pro-leaning, and then you can, and many of the evidences na masasabi ko or proof to that is first and foremost yan, trilateral pact and alliance with United States, Japan, and the Philippines, and you have the EDCA bases, at saka mas marami pa yan. Katatapos lang ng naval exercises sa South China Sea ng 4 na bansa. And what are those? Diba? Yung Japan, Australia, United States, and the Philippines. Ngayon may ongoing atang parang Air Force or na parang drill between the Philippines and the United States in parts of Luzon, Pampanga, I think, in 2 of the EDCA sites. So may mga ganon na parang nakikita ko na bakit ganon? Parang puro military, puro defense ang pinag-uusapan. Parang yung engagement natin with these countries are all about defense and military. Ano ba ang pinaghahandaan ng Pilipinas? Kasi ako mas gusto kong makita ang mga economic, financial, social na mga engagement na the Filipino people will benefit. Pero mas lumulutang na mas napakatuon ang pansin ng current administration on defense and military at saka ang South China Sea. Na hindi ko rin talaga maintindihan why the South China Sea. Kasi the South China Sea is disputed. At kahit anong gawin natin, ang dispute na yan ay hindi mariresolve anytime soon. Hindi talaga. Kasi lahat ng claimant state will not bend and will not surrender their claim, including us. So, hindi mo yan pwedeng brasuhin at hindi lang yung China ang kausap mo dyan. So, yun ang hindi ko masabi ko, ano ba ang balak ng current administration talaga? Kasi parang nasa critical na point tayo eh. Baka maya mauwi pa tayo sa gera na hindi sa oras. Dahil lang sa hindi na aayos na foreign policy at hindi maayos na relationship with China. Tapos, ang United States, nag-i-enjoy lang sila sa maganda nilang relasyon with China, both economic, financial, and military. Opo. So dapat siguro mag-isip ang mga Pilipino on this at try to analyze deeper at kung ano talaga ang nakakabuti para sa bayan. Prof, sa inyo pong expertise on this topic, nabanggit niyo pong salitang critical times. Ano po bang mga critical na maaring gawin ng pamahalaan para po talaga maubos yung pasensya ng China at wag naman po sana sumiklab po ang digmaan na itinutulak sa atin ng mga kano? Yeah, critical times kasi kapag hindi nagbago ang pinaka-posture ng Pilipinas at kumbaga, yung ginagawa kasi natin, madali namang basahin yan ng ibang bansa, hindi lang ng China. Like for example, hindi i-open yung negotiation, especially dyan hindi sa Scarborough Shoal pa ang pinaka-critical eh.
ang pinaka-critical is yung yung Ayungin Shoal or tinatawag sa international na name na Second Thomas Shoal. Kasi yan area na yan, yun talaga ang gitgitan ngayon. Nandiyan ang gitgitan na para bang we are pushing to have a resupply mission, pero hindi lang humanitarian, kundi we want to parang mag-deliver ng mga refurbishing materials, i-refurbish mo yung Navy ship, sinking Navy ship na yan. So, pag yan hindi yan nakalibrate at yan ay ipinush natin ng without magandang negotiation ng pag-uusap at igalang natin kung you respect each other kasi dapat dyan eh. Kung tignan mo ang sensitivity sa side nila, tignan mo sa atin, like ipupush pa rin natin yung gusto natin without, wala tayong upper hand on that area eh. So, yun, doon ako nangangamba kasi right now, kanina lang, nabasa ko yung statement ng China through the foreign ministry. Ang sabi nila, parang it's a very strong ang statement kanina sa press conference ng foreign ministry ng China. Sinasabi nila na China will never allow at all cost a delivery of any materials to repair the Sierra Madre ship. Iba-block talaga nila. And on the other hand, ang sabi nila, if you resupply humanitarian goods, magpaalam daw or makipag-communicate sa kanila. Yun ang kanilang strong statement at this time. And kapag nagsalita ang China na ganon, ginagawa nila yun kasi consistent sila eh. Now, on our side, kapag hindi tayo nag-ingat dun sa ganyang mga salita o stand nila, tapos ginagawa nila talaga, so magkakagit-gitan tayo dyan sa area na yan, tapos sometimes may mga, alam mo na, yung mga external forces andyan din. Pag nagkaroon ng miscalculation, sigurado ako na a military outbreak will happen. Pag nagkaroon ng military outbreak, bakbakan na yan. So I really hope na makipag-usap tayo ng mabuti, negotiation, consultation. Hindi naman kasi mahirap makipag-usap pero yung willingness kasi ng current government. Ang mahirap kasi sa atin yung bravado, masyadong mataas as if like we have an upper hand and we don't. So yun nga yung sinasabi ko na dapat communication. Kasi at the end of the day, kapag nagkabakbakan dyan, militarily sa area na yan, sino ba ang kawawa?